Joke time muna po tayo mga kababayan. Bago natin pag-usapan yung mga seryosong balita. Kahit Semana Santa, mainit pa rin yung mga balita sa politika. Lalo na kay Amy Marcos. Si Amy Marcos po, tinusta ng mga netizens. Backfire sa kanya yung itim campaign niya sa eleksyon. Tostado po sa mga netizens. Linitson. Baliktad po yung baliktad yung epekto. But before that mga kababayan, dito muna tayo sa mas relax na porsyon ng ating podcast. Joke time muna po tayo mga kababayan. Padala ni Raul Ranyola ng Caloocan City. Ang setting nito sa Lamay, sabi ni Jigo, doon sa kanyang kumaring si Metring, namatay kasi yung asawa na si Elias. Sabi ni Jigo, Maring Metring, nakikiramay ako sa panaw ng iyong asawa ni Paring Elias. Sabi ni Metring, maraming salamat sa pakikiramay mo at sa pagdalaw mo dito sa Lamay. Sabi ni Jigo, kasi dati nang may kursunada si Jigo kay Metring, kaya lang may asawa na. Sa isip ni Jigo, ito na niya yung aking pagkakataon na ligawan itong si Kumare kasi balo na. Kaya sabi niya kay Metring, Mare, hindi naman lingid sa'yo na matagal nang may pagtatangi ako sa'yo. Yaman din lamang anya na kamamatay lang ni Paring Jigo. Ikong mamarapatin mo anya, ako na lang ang umalili sa kanya. Sabi ni Metring, maraming salamat pare. Kaya lang, di ko alam kung papayag yung porinarya na ikaw ang umalili sa taol ng aking asawa. Na misunderstood po? Yan kasi, sa Lamay pa mga kababayan, kamamatay pa lang ng asawa, gusto nang sumingit. Nagluluksa pa nga yung tao. Ayan tuloy, hindi naintindihan ni Metring yung panliligaw. Akala niya, gustong pumalit sa taol. Iwan ko niya kung papayag yung purinarya, ikaw ang pumasok dyan sa taol. Matik na pa, 200 pesos. Padala mo na lang, send mo na lang sa messenger yung GCash number po ninyo. Kasali ka na rin sa ating monthly raffle draw. 5,000 pesos pag nabunot yung pangalan po ninyo. Pag hindi, kasali ka pa rin sa ating grand draw sa December. 10,000 pesos na po ang ating grand prize. Yung mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, click subscribe po, Bullseye News on the Go. Tapos may bago po tayong YouTube channel, Life with Dan TM. Paki-subscribe din po mga kababayan, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Doon naman sa Life with Dan TM, ang mga topics natin doon about life, relationships, struggles ninyo, success, stories, pag-usapan po natin para gumaan ang inyong pakiramdam, di ba? At may matutunan tayo sa ating mga experiences sa buhay. So, dito na po tayo sa ating topic kay Amy Marcos. Kinuyog po ng ng mga netizens. Tostado po. At yung kanya pong advertisement, political ads, imbis makatulong, nag-viral nga po. Kaya lang negative yung dating. Kasi nga po, tulad ng sinabi ng palasyo, paninira. Fake news. Yung mga pinagsasabi nila doon, mga kababayan, hindi man totoo. Yung criminality, bumaba na po yung criminality. Binalalabas nila, magulo na yung ating bansa.
Iyong kaguluhan mga kababayan, ang may gawa sila. Tahimik ang bansa dahil sa kanilang ambisyon sa politika, lalo na po si Sara, yung mga Duterte, nanggulo po. Sila yung nanggugulo. At ang isa pang nanggugulo dito, yung barkada nilang bansa, yung China. You see, alam na alam yan ang ating mga kababayan. Kita ninyo? Yung Uniteam, naging Uniteam na maitim. Dati Uniteam po, 2022. Si Sara tapos si PBBM. Ngayon na nagsanib, yung parehong sinusumpa. Ang kulay sila na mismo nag-adapt. Kulay itim. Ang itim po, sumisimbolo sa luksa at sumpa. So sila na mismo mga kababayan ang sumalo sa lahat ng sumpa. Talagang isusumpa kayo ng ating mga mamamayang Filipino sa pinagagawa ninyo. Di ba? Ito na nga po ang kwento mga kababayan. Uniteam, Babang Loksa, Black Sheep, Netizens Roast Amy Marcos for a team political ad. Backfire po. Imbis makatulong sa kanyang kandidatura, lalong nilibing. Kaya talaga po, magluloksa itong si Senator Amy Marcos, pati si Sara, kasi siguradong imbis na manalo, malamang matalo mga kababayan. Itong si Amy Marcos, una nag-endorse sa kanya si Robin Padilla. Kunin mo ba naman? Di ba ang dapat nag-endorse? Yung mga politiko o political personalities na may credibility at masasabi natin, maayos yung pangalan. Si Robin Padilla po, naalala ninyo yung nagpadungaw ng Ibong Adarna si Robin Padilla, habang nag-live selling ng kanyang asawang si Mariel, walang salawal. Nag-live selling po. Dumungaw ang Ibong Adarna. Tapos papa-endorse sa ganong tao, ganong senador si Amy Marcos. Tapos si Sara Duterte, pa-endorse siya. Si Sara Duterte at mastermind ng paglunok ng confidential funds at mastermind sa pagpaplano na i-assassinate yung ating Pangulong Bongbong, si Lisa Marcos at ang pinsan ni Amy Marcos mismo na si Martin Romualdez. Imagine, mastermind ng pagplanong i-assassinate at planong hukayin yung tatay mo. Doon ka magpapa-endorse. O diba? Kaya malamang magluluksa talaga itong si Amy Marcos after May 12 election kasi galit na yung mga Marcos loyalists. At maging yung mga DDS po, malamang hindi man iboto itong si Amy Marcos kasi ang tingin sa kanya, mangga gamit. Negatibo po yung impact sa mga botante. Ngayon, sino ba ang mastermind nitong itim na political ad ni Amy Marcos? Sabi ni Amy Marcos, ang mastermind pala nito si Sara mismo. You see? Marcos said it was Vice President Sara Duterte's idea to use black as the color theme in describing the condition of the country. Pinatulan ni Amy Marcos yung kaisipan, mga kababayan, ni Sara Duterte na madilim. Madilim ang kaisipan ni Sara kasi dumilim ang kanyang mga pangarap na maging Pangulo kasi na-impeach siya. So out of revenge, mga kababayan, ito, dumidikit man lang niya sa akin si Amy Marcos, dikitan ko na rin at gawan ko ng political ads na galing sa kadiliman para sama-sama sila sa pagluksa. Nagana po kasi si Sara ng damay. Nasasalba sa kanya sa impeachment trial. Kaya yan.
Walang mangyayari po sa kampanya na out of revenge. Yun ang gagamitin mong tool para maisulong mo yung iyong agenda. Wala yun. Talagang backfire. Ito na po ang nangyari. Kinuyog po ng mga netizens. Sabi dito, sabi ko nga, bakit nga ba itim? Siya ang nagpupumiglas na talagang kinakailangang itim. Pagkat ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at marami ang naghihirap. Para sa kanya, luksa daw, Marcos said in a virtual press briefing kahapon po. So in the comment section, posted videos of the interview, netizen said, blood is thicker than water, even in the world of politics. Tawag dyan, ay babang luksa kay Manang Aimee, one netizen said, poking fun at the senator's facial features. Yung mabang baba. Yan mga kababayan ang aking reaksyon. Baliktad nga po Hindi man blood is thicker than water ang nangyari po kay Senator Aimee Marcos. Kasi po ang nangyari, pinagpalit niya sa kanyang kaibigan na nagbanta sa kanyang kapatid. Kinampian pa ang mastermind sa pagplanong pagpatay sa kanyang kapatid kaysa yung kanyang kapatid na presidente. Talagang kasumpa-sumpa po ang ginagawa ni Aimee Marcos. Di ba? Sabi ng isa pang netizen, tama, itim para sa'yo kasi isa kang black sheep at traidor. Nagtraidor sa kanyang sariling pamilya po, si Aimee Marcos. Yan ang tingin ng ating mga mamamayang Pilipino, lalo ng mga Marcos supporters. Sabi ng isa pa, netizens came up with another word for now broken unity coalition to illustrate how the once formidable political marriage between two powerful scions ended up in shambles. Unity version 3.0, sabi ng isang netizen. Kadiliman plus kasamaan equals kaitiman. Di ba? Backfire po yung political ads ni Aimee Marcos na ang brain pala, ang utak, si Sara, ang mastermind. Kukuha ka ng endorsement mula sa isang sinasabi mong kaibigan na mastermind sa pagpaplano para ipatigi yung kapatid mo. Talagang yan ang kasumpa-sumpa. Kaya didikit po sa kanila ang sumpa. Kasumpa-sumpa ang ginagawa ni Aimee Marcos sa kanyang kapatid. Sabi ng isa pa, sorry ka, mag-isa ka sa dilim. Kapatid mo dapat mong tulungan. Kung may pagkukulang siya, hindi yung ikaw na panganay ay ayaw mong tumulong sa mabuti. Bagkos, gusto mo sa mali, di ka makatao, sorry ka, ayaw namin sa dilim. Sabi naman ng isa pang netizen, the female versions of Judas Iscariot, birds of the same feather. Naging huda sa paningin, mga kababayan, si Aimee Marcos sa paningin ng ating mga mamamayang Filipino.